This is the weekly chart of Bitcoin. If you're going to notice, every time na tumatama yung price sa weekly, dito sa gitna nitong parallel channel, tumatambay siya dyan. This happened nung May 2021. Tumambay ng ilang weeks yan. From May to July. June, July, mga 2 buwan. And then, January 2022 hanggang April 2022. So, mga 3 buwan, 4 na buwan. And then, ito na naman, March 2024 hanggang June 2024, 3 buwan. Ito ulit, March 2025, February to March 2025 hanggang April, mga 3 buwan. So ngayon po, sinimulan nating itouch yung trend line na yan, November. So December, January, December, January, posible hanggang February na nandito ka lang sa range na yan, sa area na yan, hanggang next year. So magko-consolidate ka between probably 80 to 100, 80 to 100, dribble yung price dyan, hanggang January, February. So ito yung time na dapat yung attention, dapat yung attention mapunta sa alts. Okay? Dapat may magpakitang gilas na alts. For me kasi if not, eto na, may problema talaga tayo sa alts. Hindi po ba? Kasi ito yung time habang tahimik si Bitcoin, dapat si altcoins, makuha niya yung atensyon ng mga traders. Diba? Dapat magpakitang gilas siya. Ngayon, if not, there is really something wrong with all of these altcoins. But I think kung titingnan nyo historically, so dito po, ito na lang, yung recent past, nung 2020, itong 2025 lang, may mga nagrallying mga alts nito Even, I think dito nagrally si BNB nung medyo tumambay si Bitcoin di ba? Yung medyo last leg, nagrally si BNB. May time din na nagrally si Solana, nagrally si XRP. So may mga alt season na may mga nagrarally naman ng mga alts. It's just that, hindi po lahat talaga sila. So the key is to find that alts, compare the charts na, teka muna, nasan ba? May historical data ka ba? Enough historical data ka ba para magkaroon ka ng, at the very least, clue kung magkakaroon ng alt season, sasama yung alt na gusto mong bilhin. So that's Bitcoin. So possible consolidation tayo. Medyo mahaba-haba.